Good morning po mga kababayan, ma'am sir. Good afternoon pala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is August 30, 2025 at tayo ngayon Block Block 68 not tayo ngayon ay punta dito yan sa may Elisa Homes Phase 4 Block 68 lahat, basta Elisa Homes dito yan sa may Molino 4 Cavite. At dadalhin po natin sa may Landmark Festival sa Mall sa may Civic Drive, Alabang, Muntinlupa City po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sa disclaimer naman po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Magpapaalam ako kasi maganda yung view. Ito magre-record ko ako, kalsada po, at i-upload ko yan sa aking YouTube channel po. Okay lang po ha? Okay, salamat po. Villar City to, no po? Yes po. Be honest, I have lost already how many pounds just for a month. And not just that, but I felt lighter and marami po ako experience sa akin. That's why I'm a testament also of where that. So I thought in 200 meters, make a sharp left onto Cerritos Heights Road. May right pa po ko. Nalaman ko po sa ating program. Hindi pala nakaka-right pa. Enter left most lane, then in 90 meters, make a sharp Ay left. napakaganda po itong programa po. Problema, physical experience. Sa pagkagdati, gusto ko makain, hindi kumakain. So, basta naman sabi nito, huwag lang po natin nagawa na karne, mga matataba, para hindi yun po yung nakaka-drive. In 100 meters, turn right at the traffic light. Sa atin po, topic. Enter right most lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Pag tumataas yan, talagang kung ano yung spot na favorite niyang inflammation, yun talaga yung sasakyan. Malalaman natin yun eh. Kasi yung spot, halimbawa sa buko-buko, o kaya sa tuhod, may isang spot lang, no, na madalas nagsisignal. Sa umpisa pa lang na mali ang ginawa mo, nagsisignal na siya. And let's be very sensitive sa mga signal na yan. Kasi nga sabi ko nga sa pasyente ko, alam mo po, yung mga signal ng yung mga signal na may biglang sumakit sa kasukasuan nyo. Very, very beautiful yan. Bakit? Kasi alam mo may mali kang kinain. At saka sabi ko nga, that's your early warning device. Na pag kasi yung mga may arthritis, pag may konting sakit pa lang, alam na nila na, oops, may tumusok. Ayos mo na, mag-hydrate ka na ngayon. At i-recall mo anong kinain mo. Ay, nakainom ng salt drinks. Ay, nakakain ng internal organs. May isa akong pasyente na meron sumasakit sa paa niya. Oras na makakain siya ng lamang loob. Kahit maliit na. Kahit na hindi niya nakita yung lamang loob. Kahit nasa sabaw lang. Kasi, kumain ako sabaw na lang kinain ko. Pero yung pala yung sabaw, may konting atay ng baka. So, yung bukong-bukong niya, aray, parang naramdaman niya kaagad that day na nakakain siya. So, sabi ko, sige po, mag-hydrate na lang tayo, mag-detox, ang tawag na natin, yan ang kumain ulit na. Sige, mag-kain kayo na maraming pipino,
ano lang muna, kumain ng malunggay, talbos ng kamote, wag muna mga protein na yan. And then, after 3 days, maayos na ulit. And then, prevention, maglagay ng hot water bag. Kaysa iinom agad, no? Ay, kasi inflammation, habitual na siya eh. Cycle na siya eh. Sa maraming medyo may edad, cycle na na konting kakain na niya o makainom ng soft drinks. Yung iba yung alcohol, yung beer, makainom lang ng isang beer, may tumatama naman. Sabi ko, very good po. At meron tama. Kasi signal niya na meron kayong ginawa. Makainom lang ako isang beer. Ay, naku po, yun na nga. Diba? So, masakit na. So, hot water bag. Pagsihan, hot water bag. Yung 20 minutes na merong mainit dyan. Hindi naman kayo masusunod yung sakto lang. And then, mag-hydrate. Magpahinga muna. Huwag mo nang maglalakad. Kumain ng gulay. And then, that can be it. Pagka hindi pa nawala in 3 days, punta na kayo sa ospital. Okay? Punta na kayo sa doktor nyo. Pero sana, sa tulong ng Diyos, mawala in 1 day. Okay? Actually, mararamdaman mo the next day, maayos eh. So yun nga po, Doc. Thank you so much. Muli po, maganda po na i-apply po natin yung ating mga napag-usapan para po yung ating po kaalaman patungkol sa ating mga kinakain ay mas lumawig pa. So Doc, ano naman po ang pagkakaiba ng pagkain na mapagkakagaling at pagkain pampalakas ng katawan? Pareho lang sila eh. Continue Yung straight in this traffic nakakapagpagaling, light. nakakapagpalakas ng katawan, pare-parehong makukuha natin. Basic, no? Basic, makukuha talaga natin sa halaman. Balik-balik na rin natin, even in the Garden of Eden, yun ang binigay ng Diyos sa atin eh. Even sa first parents natin, siya na yung may bigay niyan. So, doon tayo, no? Sa nakakapagpagaling at nakakapagpalakas. Kasi syempre, pag wala kang mga issues, di ba, arthritis, no? Walang masakit sa paa mo, di makakalakad ka ng maayos, di malakas ang pakiramdam mo, makakakilos ka, makakagawlaw ka, makakapagtrabaho ka ng maayos. Pero kung meron kang dinaramdam, masakit ang tuhod, hindi ka mahirap, pagalingin talaga man yan bago ka maging malakas. Okay? So, pagalingin at palakasin. Yung lakas ay, reward. Okay? Gumaling ka muna sa Continue for inflammation 500 at meters, then keep makarecover. left at the Fort At Montevilla yung Directory reward, towards yung pagiging 1110 malakas, Halifax Town Centre. mararamdaman mo na yan pag wala na yung mga aroy-aroy dyan, mga dinaramdam mo. Meron pa po tayong katanungan ulit, Doc, we're almost done. Sabi po Continue dito straight to ay, the first traffic may light. nakapagsabi daw po In sa 200 kanya na ang meters, munggo keep daw po left ay at the babad Fort. muna ng 1 or more hours bago tupulin para maalis daw yung uric. Totoo po ba yun, Doc? Pwede din. Kasi yung iba naman, may gas formation silang mga issues. Pero ako kasi, hindi. Ugasan ng mabuti, ipakuluan sa gabi, ibabad sa mainit na tubig. The next day, luto na yun eh. Painit. At talagang kung nakakapagbigay ng uric acid, actually, is internal organs. Gusto ko pong i-acquit si Bobo at ang mga seeds sa pagkakaroon ng misconception tungkol sa kanila. Sila po yung kailangan natin, lalong-lalo na sa paggaling, no? Whether it is blood sugar, diabetes, whether it is problema sa ugat, na nangangamba kayo sa stroke o sa heart attack. Siya yung may component na magbibigay ng good lithium oxide. Whether it is naman kung problema naman kayo sa pagkakaroon ng bukol, ng mga tumor, siya din yung may capability to starve, to isolate, no? Na hindi mapapakain yung inyong mga bukol, no? Nakita niyo ng In 100 meters, anti-angiogenesis, keep lalo left pa at yung the Fort edemame. Montevilla Yung Directory edemame yung towards buto niya 1110 ng young Halifax Town soybeans. Centre. Yung edemame talagang i-isolate niya na hindi makakainin kung ano mang may abnormality dyan at ma-isolate at gagaling, no? So, marami tayong kailangang malaman pa when it comes to science, when it comes to reasons, when it comes to mga rationale behind. Pero ako naniniwala, ang Diyos ang nagbigay ng prescription. Ang Diyos ang may alam ng lahat. Ang alam siguro In natin, 100 meters, napakaliit. keep left at the Fort Montevilla Huwag Directory tayong towards lumayo 1110 Halifax sa Town prescription Centre. ng Diyos. Anong prescription ng Diyos? Fruits and vegetables. Ang Garden of Eden, gulay. I know, walang gulay. Prutas, putit, okay? Fruits, grains, and nuts, no? Sa Garden of Eden, vegetable outside the Garden of Eden. In 100 meters, keep right Pero at sabi the pa Fort rin ng Diyos sa pangako, Montevilla the Expressway herbs towards is for the 1110 healing of the Cartier. Anong herbs natin? Malunggay, tapos na healing for the nation. Kasi
Sila yung concentrated sa phytochemicals, health-enhancing chemicals. Sila yung merong mataas na antioxidants. Sila yung mataas ang vitamins and minerals. So kung tayo, siya yung pinaka-perfect fiber para sa ating microbiota, sa ating colon. Siya na. Okay? So doon Express tayo. milk pala to. Kaso lang, ang problema natin, Pastor, konti ang nagpo-promote nito, kaya konti ang may alam. Kaya lakas-lakasan natin ang boses natin dito. Yes, although kahit naman doon ay may mga listeners na rin naman na tayo that are really applying Dito na tayo eh. what we've been talking about. Hindi ko alam. Hindi ko napaalam sa inyo. And Doc, before we end po ay yan nga, narito na tayo sa almost time ng ating programa. So Doc, anything that you want to say to our listeners before we end our Healing Wonders of God program? Ang ano po natin dito, appeal, no? Appeal po natin, let us experience it. No? Pag na-experience na natin yung lahat ng buti nito, and then we celebrate. And then pagka nag-celebrate na tayo, naranasan na natin yung buti, nandun yung paggaling, nandun yung pagtakas, and then maybe it's time for us to share. Kasi maraming tao ang kailangan naririnig itong mga messages na to. Na kung teacher man kayo, no? Teacher sa elementary, sa DepEd, I'm trying to create materials for DepEd na magkaroon tayo ng tama at powerful na mga messages para maraming tao ang mabless, makinabang, at sana maraming tao ang hindi magkaroon ng karamdaman. Alright, thank you so much Doc, and I hope na marami po tayong natutuhan ngayon sa mga oras at panahon po na ito. Mga kaibigan, ngayong araw na ito ay natutuhan natin na hindi lang gamot ang nagbibigay ng kagalingan, kadalasan nagsisimula rin po ito sa tamang pagkain na inihanda mismo ng Diyos para sa atin. Ang prutas, gulay, udil at iba pang likas pagkain na hindi lamang pagpalakas ng katawan, kundi tumulong din sa pag-alaga ng ating kalusugan. Mula sa Ezekiel Kabanata 4, talatang 12, ang kanilang bunga ay magiging pagkain at ang kanilang dahon ay magiging gamot. Isang paalala na matagal namin binigay ng Diyos ang lunas sa pamamagitan ng Continue for 1 kilometer, kaya then keep piliin left natin on ang the 4 pagkain towards B2, na nagbibigay McCarthy. buhay at pangpagaling para sa kalusugan ng ating katawan at kaluwalhatian ng ating buhay dala. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating talakayan. Maraming salamat dito sa ating guest palagi dito sa ating programa, Dr. Crescendo Barona. At dito po sa ating programa, The Healing Wonders of God. Muli po mga kaibigan, magsama-sama po ulit tayo sa mga susunod pa na episodes ng ating programa dito lang sa AWR 89.1 FM, kung saan ang bawat pagdaling ay maaaring balikat na tungo sa mas malusog na buhay. Ako po ang inyong DJ Kyle, na lagi po ang muling nagsasabi, si Jesus lamang ang kaya. In 400 meters, keep left at the 4 towards B2, McCarthy. Ito ang Adventist World Radio, In 200 meters, keep left at the 4 towards B2, sa McCarthy. ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. In 500 meters, merge left onto South Luzon Expressway. Isang oras na kaalaman ng buhay at pagkabulan ng oras sa kalusugan ng pagkikita. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts. Ayon sa
John Amherst was so competent he couldn't become wealthy and powerful. Instead, he put God first and sacrificed everything to take the present truth to the world. What can we learn from John Amherst today that will help us put God first in our own lives? John Amherst was a very gifted man. When he was 13 years old, he was converted and accepted Jesus as his Savior. He cultivated a love for the Bible early in life, and he taught himself to read the Bible in Hebrew, Greek, and Latin. When he studied the Sabbath message, he became In 400 meters, keep left at and the decided North to South get Luzon his life Expressway. to understanding and fulfillment. He helped to establish the doctrines and structural documentation of the Seventh-day Adventist Church. By putting God first, John Amherst dedicated his intellect and energy to serve In the 200 remnant meters, church of keep Bible left at the prophecy. North. When the church decided to sponsor a missionary to Europe, John Andrews was the most capable man to do it. Despite grieving the death of his wife, Andrews gave up everything he had built and answered the call to take his family overseas. He understood the risk of poverty and disease. He In was aware of 700 the meters, hardship turn right to take the exit 23 off the ramp, then keep left at the Fort. In 1874, he sailed to Europe with his two children, Charles and Mary. Even though they were only teenagers, the children proved to be extraordinary young pioneers in Switzerland, editing, translating, setting type, Oo ba? helping to tirelessly Ah, establish left the po, no? international missionary Sa journal, iwi po si The Gwen. Signs of the Times. Hindi ko kabisado dito. John Andrews Nalilito ako. attended the General Conference session and took Mary with him, because he was confident that she had contracted tuberculosis. Alone in Europe, Charles wrote to his father, "Our separation will be short, and then, if faithful, we shall meet our loved ones. So, Pa, don't feel discouraged. We pray much for you." In 200 John meters, Andrews turn kept right a to vigil take the by her exit bedside 23 during off the ramp. Mary's last days. Mary Andrews passed to her rest at only 17 years of age. He returned to Europe, but also died of tuberculosis a few years later. John Andrews was the foremost intellectual in the early Adventist movement, and his contributions were primarily responsible for the growth of the Seventh-day Adventist Church. Today, there are more than 162,000 Keep Adventist left at the congregations North towards Philippines, in 87. 7 countries and territories. Our hearts are grateful to this Mahirap man to who kasi pag always tama, put God iba yung mapasukan mo, wala na. Put God first. Well, stuck po tayo sa Yeah. Travis National Highway. Inspires us today. Jesus gave up everything to redeem us, and his love compels us to put his kingdom first in our own lives. As we return the tithe and our promise offering, we are challenged to put God first. Saan ka mga kaibigan? Napakabang dakiligatan. Ibalin mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasabitan. In 100 meters, Alamin keep na right at the maaaring Fort. gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Isang maligayang pagbati po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. In May